Araw-araw, pagkagising pa lang ni Mia, cellphone agad ang hawak niya. Habang nakahiga, binubuksan niya ang social media. Ang una niyang nakikita ay mga post ng kaklase niya. Bagong cellphone, bagong damit, mga litrato sa magagandang lugar. Huminga siya ng malalim. Bakit sila parang ang saya? Ako ganito na lang palagi. Wika ni Mia. Hindi naman siya mahilig magreklamo, pero ramdam niyang mabigat ang loob niya. Tuwing gabi, bago matulog, iniisip niya kung ano kaya ang pakiramdam ng laging masaya. Kaya isang araw, nais niyang sumabay. Nag-ayos siya ng kanyang buhok, nagsuot ng paboritong damit, at ngumiti sa harap ng kamera. Life is good, ang caption niya. Nilagyan pa niya ng heart emoji at filter para mas maganda. Makalipas lang ang ilang minuto, sunod-sunod ang notifikasyon ng kanyang telepono. Maraming nag-like, maraming nag-comment. Ang ganda mo. Sana all happy. Inggit ako sa life mo, sabi ng kanyang mga followers. Ngumiti si Mia habang binabasa iyon. Pero unti-unti na palitan ng lungkot ang mukha niya. Kasi alam niyang hindi totoo ang lahat. Hindi siya masaya. Hindi maganda ang araw niya. At higit sa lahat, wala naman talagang good life. Pero sa social media, parang kailangan mong magpanggap para magustuhan ka. Kinagabihan, tahimik lang siya sa kwarto. Nakaupo sa harap ng cellphone. Binabasa pa rin ang mga komento. Tumutulo ang luha niya habang paulit-ulit niyang tinititigan ang sariling larawan. Nakangiti pero wasak sa loob. Naisip niya kung ganito pala ang mundo, baka mas mabuti nang mawala na lang. Kinabukasan, nagulat ang lahat. Trending sa social media. #RIP Mia. Marami nag-post ng litrato nila kasama siya. Sinasabing mabait, masayahin si Mia. Lahat nagtatanong, bakit niya ginawa iyon? Ang saya naman niya sa mga post niya. Ngunit wala na siyang may sasagot. Ang mga ngiti sa litrato ay hindi pala tandaan ng kaligayahan niya. Iyon ang maskarang tinatago ang pagod at sakit. Ang wakas.